Kilabutan naman kayo. Ganyan na ba kalalim ang kapit sa inyo ni Satanas? Mukhang may kaluluwa na naman ako makukuha. Bakit dumarami na yung kumakampi kay Satanas? So recently, may issue ang MTRCB, particularly sa chairman nito na si Lala Soto, tungkol sa palabas na Dear Satan. Title pa lang, di ko na magets bakit may mga taong gustong ipalabas to in public. Tapos, ang target audience pa nito ay mga bata dahil gustong ipalabas ito sa Pasko at ang bida ay bata at syempre, guess what? Si Satanas. Kilabutan naman kayo. Ganyan na ba kalalim ang kapit sa inyo ni Satanas? Hindi ko pa napapanood yung trailer nito pero alam ko na obvious na yung istorya. Nababait si Satanas. Di nga ako nagkamali nung napanood ko yung trailer. Bumait si Satanas dahil sa bata. At guess what ulit? Hindi babait si Satanas kahit anong mangyari. Si Satanas ay personification of evil. Anyways, eto nga pala ang pahayag ni MTRCB Chairman Lala Soto tungkol sa pelikulang ito. I have seen the film. I joined the board. I am offended as a Christian. Ano yung demonic? No, it is not demonic, but it is a depiction of, it has a different depiction of Satan becoming good. Satan will never ever be good. Yes, of course. At eto naman ang mga iilang reklamo ng mga alipin ni Satanas na gusto itong ipalabas. Bakit? Una, hiwalay daw ba talaga ang relihiyon sa gobyerno? Tinutukoy nila dito ay yung separation of church and state sa ating constitution. Pangalawa, para lang daw sa mga Christian may problema ang title nito. Pero paano naman daw ang ibang relihiyon tulad ng mga Buddhist, Atheist, Islam, Hindu, etc. Ang importante daw sa kanila ay yung istorya ng movie. Pangatlo, fantasy daw yung movie. Sa ibang bansa daw, common na yung mga gantong tema o gantong concept ng mga palabas. Kaya raw hindi umaasenso ang Pilipinas dahil daw yung mga nakaupo sa atin ay kung ano-ano lang ang pinupuna. Tulad nitong movie na to. 4. Paano naman daw yung mga teleserye? Puro kabitan, barilan, murahan, mga Viva Max ba? Bakit daw yon hindi nabibigyan ng X-rated? Bakit daw itong pelikulang ito ang pinag-iinitan? At ang huli ay wala na raw bang freedom of expression or speech sa Pilipinas? Kasi sa pagpigil nilang pagpapalabas nito ay parang against sila sa freedom of expression daw. Ang daming ebas, di ba mga kapatid, ng mga kampon ni Satanas. Pero sagutin natin lahat yan. Baka naman kasi may point tong mga to. Sagutin natin yan. Samahan niyo ko. Muli, ako nga pala si Onek at ito ang Mahirap Pasayahin Channel. So ito na nga mga kapatid, hiwalay raw ba ang reliyon sa gobyerno? Ang tinutukoy kasi nila dito ay ang ating Constitution, Article 2 at Section 6. The separation of church and state shall be inviolable. Meaning, yung church at state dapat palaging separated kahit anong mangyari. This constitution is about mutual respect between state and religion. Hindi lang yung religion ang nag-a-adjust sa state. Yung state din nag-a-adjust sa religion. Meaning, di pwedeng makialam ang state sa kahit anong religious beliefs o dogma ng kahit anong religion. At the same time naman, ang religion ay hindi pwedeng ipilit ang beliefs nila at convictions sa state. So, meron niyang mutual respect. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi na pwedeng humawak ng posisyon ang isang taong may religious beliefs tulad ni MTRCB Chairman Lala Soto. Pero violate ba ni MTRCB Chairman ang Constitution na to?
Unang-una, church ba or religion ang nagdesisyon dito? Hindi. Si Lala Soto at ang board ng MTRCB ang nag-decide. Hindi sila representative ng kahit anong religion, ng kahit anong church. Though, kahit sinabi ni Lala Soto na Christian siya, hindi pa rin niya nire-represent ang Christianity as a whole or ang church ng Christianity as a whole. So hindi lang naman si Lala Soto ang nag-decide dito. May board members siya at nag-decide sila through voting and by majority. No, Mr. So- Chairman. I only execute the decision of the board. So how many board members are reviewing per movie? For the Only first 3. review, just 3. And then the second review, 5. So lahat na yung 140 na yan, halimbawa yung 140 local films, 3 lang. Each movie, 3. Yes, Mr. Chairman, all 31 board members review with 8-hour running time a day. Kailangan unanimous. For example, 3 kayo. Ha? Kailangan majority. Majority. That's 2. why there are 3 of them and 5 of them. Christians lang daw ang affected sa movie na to. Yung ibang religion naman daw hindi. Ang importante daw sa mga taong hindi Christian ay yung istorya ng movie. Kaya bakit sila pinagkaitan ng movie na to? So let's say si Chairman Lala Soto lang ang nag-decide na bigyan ng X-rated tong movie na to at ang basis niya is her beliefs as a Christian. Baka nakakalimutan nyo, we are a Christian country. 90% ng mga Filipino ay Christian. So ang decision ni Lala Soto is for the majority ng mga Filipino. At ang target audience nito ay mga bata. Kung Christian talaga kayo at hindi lang Christian pag cool ang Christianity, dapat alam nyo na yan na never ever, hindi babait si Satanas. Kahit palabasin niyang mabait siya, ginagamit niya lang yun para mas lalong maghasik pa ng kasamaan. Satan is the father of lies. He is willing to use 99% of the truth just to say 1% of lies just to deceive us. Tulad nitong movie na to, ang dami agad naniwala, di ba? Nababait si Satanas. Ang daming nauto, di ba? At kung ibang religion kayo, why do you care then? Kung hindi naman pala kayo naniniwala kay Satanas, bakit gusto nyo panoorin tong movie na to? Hindi naman pala kayo nakaka-relate kay Satanas. Gusto niya lang ipahamak yung majority ng population. Kasi sa majority ng population, makakasama tong movie na to eh. Gusto niya lang ipahamak. Anong klaseng kahangalan yun? Lalo na sa mga bata, since ang target audience ng movie na to mga bata. So gusto nyong maisip ng mga bata na babait si Satanas. Gusto nyong bigyan ng mga bata si Satanas ng benefit of the doubt. Sigurado kayo dyan? Pero sige, sabihin natin hindi ka naniniwala kay Satanas. Paano kung totoo pala siya? You would side with caution, di ba? Di mas safe na lang na wag ipalabas. Paano nga kasi kung totoo si Satanas, di ba? Ano bang mawawala kung hindi ito ipalabas? Di mas okay, wag na lang ipalabas. Di ba mas safe? At least, kung totoo si Satanas, di daming naligtas na magiging biktima ni Satanas. Pero kung hindi totoo, kahit na may di palabas yan, ano mangyayari? Wala naman. O gusto nyo lang talaga maghari ang kasamaan. This is a post from Facebook where a netizen was surprised by her son's reaction just from watching the trailer. Please pause the video to read her full post. Trailer pa lang yung napanood ng bata Paano pa kaya pag buong movie na? Fantasy lang daw yung movie. Sa ibang bansa daw, common na ito yung mga palabas na to. Kaya raw hindi umaasenso ang bansa dahil nagpapasikat lang yung mga nakaupo sa pagpuna ng movie na to. Ano naman kung common na itong mga gantong palabas sa ibang bansa? Dapat gayahin na natin since common pala sa ibang bansa. Ganon. Let's say sa Amerika, may palabas doon na Lucifer series na halos same concept din. Bumait si Lucifer, masama si Lucifer, bumait. Pero tingnan nyo nga kung ano nangyayari ngayon sa Amerika, kung gaano ka-immoral ang Amerika. They glorify prostitution, abortion, kalandian, sanctity of marriage na wala na, at madami pa. Kaya nga may culture war ngayon sa Amerika Dahil daw dito kaya hindi umaasenso ang bansa. Hindi umaasenso ang Pilipinas dahil sa mga bobong katulad yung mga botante. Putya, magbudots lang yung isang politiko kahit ang dami ng kaso ng corruption, nananalo pa rin. Kundi ba naman kaisa't kalahating bobong mga botante. Tapos isisisi nyo kung saan-saan yung hindi pag-asenso ng Pilipinas. Isisisi nyo sa mga bobong botante yan. Hindi sa mga politikong gumagawa ng tama tulad ni MTRCB Chairman Lala Soto. Iboto nyo kasi
yung mga botanteng may ideolohiya at moral beliefs. Hindi lang basta nagpapasikat at nagsasabi na iaahong kayo sa kahirapan. Tingnan nyo yung paniniwala nila, kung may moralidad ba sila. Paano raw yung mga palabas sa TV? Nakabitan, murahan, kalaswaan, etc. Pati yung Viva Max, bakit daw yun di binibigyan ng X rating? Malamang may kanya-kanyang guidelines yan. Mag-isip-isip nga kayo. Kaya nga may rated G, SPG, PG, at kung ano pang rated yan, di ba? Nire-rate nila yan kasi. Ibang klaseng level yan. Hindi pantay-pantay yan. So, ibig sabihin lang yan na hindi talaga bias si Chairman Lala Soto. Kasi kung ibebase mo talaga yan sa Christian ideology, Christian beliefs or and ethics, pare-parehas lang yan mababan. Pare-parehas rated X yan according to Christian beliefs. So, asan ang bias doon, di ba? And when it comes to Viva Max and other online platforms, sinagot na nila yan eh. I haven't watched any movie of Viva Max, but according to those who are always watching this, medyo may pagkalaswa ng konti. So how can we solve this problem? Kasi kahit sino, kahit minor de edad, pwedeng manood ng yung mga pelikula na X-rated, supposedly X-rated, lalo na doon sa Viva Max. How can you control it? How can we regulate it? Truthfully, it is impossible to regulate all these online curated content platform services. We cannot review, classify each and every material before it is exhibited on the screens. Hindi pa raw sakop ng mandato ng MTRCB ang mga online streaming, social media at user-generated content platforms gaya ng Viva Max at Netflix. Hindi rin daw kaya ng kanilang 31 board members na i-monitor at i-review ang lahat ng palabas sa online streaming. Pero nakikipagtulungan naman daw ang Viva Max sa MTRCB at may ginagawa na raw itong solusyon. They do have PIN codes. They have created another online streaming app apart from Viva Max, which is Viva One. So we appreciate the efforts, but unfortunately, the content still bothers the general public. Since bago yung mga media platform na yan, wala pa sa batas natin o wala pa silang kapangyarihan para i-regulate yung mga platform na yan. So, kailangan pa ng dagdag na tao na magre-regulate at magmo-monitor. And syempre, kailangan di ilagay sa batas. Pero kung para sa akin lang, sana ma-regulate na rin yung mga online platform na yan, lalo na yung mga Viva Max. Kasi cause yan ng degeneracy lalo ng mga kabataan. Kahit sino, kahit kabataan, napapanood yung mga walang kakwenta-kwentang palabas sa Viva Max na yan. At last, wala na raw bang freedom of expression or speech sa Pilipinas? Freedom of speech and expression is not absolute. It has limitation. Kaya nga may kasong libel at slander. At di ba hindi ka pwedeng mag-bomb jokes sa mga MRT or LRT station pati sa airport. So, ibig sabihin, may limit talaga ang freedom of expression and speech. And the MTRCB was made to regulate yung mga pinapanood natin. Kasi kung hindi, magiging rampant lalo ang mga degenerates na mga Pinoy. We are going to the path of moral degradation kapag walang nag-regulate nung mga pinapanood nating palabas sa TV at sa sinihan. Kasi kahit ano na lang pwede. Mga boy, mga triple X, pwede na yan kung walang magre-regulate. So ano sa tingin niyo mangyayari pag pinalabas yung mga yan? Kahit anong edad pwedeng manood. So na-violate ba ng MTRCB ang freedom of expression tsaka speech? Hindi. Binigyan lang naman nila to ng rated X. Hindi lang nila to pwedeng ipalabas in public, pero pwede pa naman nilang ipalabas to kunyari sa Netflix or other online platforms. Kasi nga, hindi pa hawak ng MTRCB yung mga yan. Pero sana naman Lord, masakop na rin ng MTRCB yung mga platforms na to. And sa tingin ko, yung mga gusto lang naman talagang mapanood tong pelikulang ito, yung mga 80s eh. Yung trailer pa lang naman parang napaka-basic, generic, cliche na nung pelikulang to eh. Parang wala namang ka-artistic sa pelikulang to. Gusto lang talagang siguro mang-asar nito mga 80s sa mga Christians, di ba? So ito ang tanong ko sa inyo, ng mga 80s is, since hindi kayo naniniwala kay God at sa mga spiritual entities tulad ni Satanas, let's say may kilala kayong sobrang samang tao. Kunyari si Hitler, yung
pumatay ng milyong-milyong tao. Kunyari, buhay pa siya ngayon. At sinabi niyang magbabagong buhay na siya. Promise daw. Kung may kapangyarihan kayong i-grant na mabigyan siya ng chance magbagong buhay, magkaroon ng magandang buhay, bibigyan niyo ba siya ng chance? Kung oo ang sagot mo, good luck na lang sa'yo. Good luck talaga. Kailangan mo talaga nun. Tandaan niyo mga kapatid, Satan cannot ever repent because Lord doesn't give him repentance. So kahit anong mangyari, kahit may isang bata pa dyan na magustuhan niya, ay hindi siya magsisisi sa harap ng ating Panginoong Jesus. Kung magmukha mang siyang nagsisisi, ay ginagamit niya lang ito para lalong maghasik ng kasamaan. With that being said, mga kapatid, I will leave you with this Bible verse. Acts chapter 11 verses 18. When they heard this, they had no further objections and praised God, saying, So then, even to Gentiles, God has granted repentance that leads to life. So, the only one who can grant repentance is God. So, kahit anong mangyari, hindi magkakaroon ng repentance si Satanas. Yun lamang mga kapatid. Salamat sa panonood at mag-subscribe sana kayo. Hanggang sa muli.